30 pamilya ang nasunugan sa barangay 121 sa Tondo, Maynila kagabi. May unang balita si Jamie Santos. Makapal na usok at nagangalit na apoy ang sumiklab sa isang residential area sa Sevilla Extension, kanto ng Perla sa barangay 121 sa Tondo, Maynila, bandang 7:43 kagabi. Hindi nagtagal, sunod-sunod ang pagtaas ng alarma. Mula first alarm, mabilis itong nag-second alarm at kalaunan umabot sa third alarm. Mabilis kasi kumalat ang apoy sa magkakatabing mga bahay. Sa kuha ng isang residente, kapansin-pansin ang lawak ng sunog at ang dulot nitong usok at apoy na bumalot sa buong lugar. Nagmadali namang iligtas ng mga residente ang kanilang mga gamit. May ilan namang agad na naghanap ng ligtas na pwesto palayo sa sunog. Habang abala ang mga bombero sa pag-apula, may mga residente ring nakiisa sa pagresponde. Mano-manong nag-igib at nagsalok ng tubig para makatulong. Kasi po nahirapan din po sila pagkakait sa may bubong po. Mabilis so, alos minuto lang rin na Siguro kung medyo umano pa yung ilang minuto pa, mawawas out yung isang block na Ayon sa Bureau of Fire Protection, 30 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Makaraan ng mahigit 2 oras na sunog, idineklara ito na fire out bandang 9:49 ng gabi. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng sunog. Ito ang unang balita. Jamie Santos, GMA News. Sa susunod na impeachment hearing ng House Justice Committee laban kay Vice President Sara Duterte sa April 22, tatalakayin naman ang umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng bise kasama sa mga tinukoy na impeachable offense sa mga reklamo laban sa bise. Ang hindi umano niya pagdeklara ng lahat ng kanyang yaman sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Pinaharap ng komite si dating Senador Antonio Trillanes de Fort dahil nabanggit siya sa ikatlong impeachment complaint. Kaugnay sa mga pahayag niya tungkol sa umano'y questionabling bank accounts ng bise. Pinasabi na rin ng Anti-Money Laundering Council para ilabas naman ang lahat ng bank transactions ng bise at maging ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio mula 2006 hanggang 2025. Umalma si dating Ombudsman Samuel Martires sa aligasyon na nakatanggap siya ng pera na idineliver umano ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte. In the morning of December 20, 2022, Sara called me and she said, "Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna at sa Ombudsman." Sara added, "Bawi tayo sa kanila." When we arrived, the guard gave a signal directing us to park in a specific area in the Ombudsman parking lot, previously and upon direct instruction sa PRD. Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Sabi ni Martires, sakaling totoo ang perception na malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit kailangan pang padalhan siya ng pera sa pamamagitan ng anyay non-entity? Wala rin daw saysay na padalhan siya ng pera ni VP Duterte dahil hindi naman daw siya personal na kakilala ng bise. Tinawag niyang inconsistent ang mga pahayag ni Madriaga. Igan, hindi kumpleto ang nadak ng flood control project sa Pandi, Bulacan na magsagawa ng inspeksyon ng mga maestrado ng Sandigan Bayan, 3rd Division kahapon. Ang proyekto dapat may habang 128.4 meters sa Barangay Bunsuran. Pero ang nakita, puro talahib at walang semento ang daan na sinasabing bahagi ng proyekto base sa engineering design. Sabi naman ng isang abogado ng depensa, nakabaon ng mga sheet pile batay sa disenyo kaya hindi nakikita. Nang tabasin, doon nga nakita ang 3 set ng sheet pile na kinakalawang na. Ayon sa prosecution panel, base sa itsura, matagal na itong nailagay. Iginit nilang ghost project ito. Wala rin daw revetment o containment wall kahit 95% ng bayad ng gobyerno. Ang proyekto ang sentro ng 92.8 million peso malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla
at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Dati nang itinagin ni Revilla na nakatanggap siya ng kickback mula sa nasabing proyekto. Bukas pa rin ang aplikasyon sa pagpaparehistro sa Service Contracting Program na layong magbigay ng dagdag kita sa mga PUV drivers sa gitna ng oil price hikes. Sabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mag-log on sa kanilang website para sa registration. Hindi na rin required ang paggamit ng GPS devices para bawas sa gagastusin ng mga operator. Sa halip, gagamit na lang ng QR code-based system para sa monitoring ng biyahe. Ang bawat jeepney o UV Express na kasali sa programa, babayaran ng gobyerno ng 30 hanggang 40 pesos sa bawat kilometrong biyahe. 82 hanggang 100 pesos kada kilometro naman sa bus. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, posibleng tumagal lang ng 2 linggo ang programa dahil sa limitadong budget na 800 million pesos. Limited talaga yung ating initial budget, kaya nga nag-request na po si Secretary Banoy for a supplemental budget of 5 billion para mapalawak po natin dito at maparami natin yung sasama sa ating programa. Tataas ang sigil sa kuryente ngayong Abril ay sa National Grid Corporation of the Philippines. Maging 1.75 per kilowatt hour na ang transmission rate mula sa dating 1.68 per kilowatt hour. Mararamdaman yan sa electric bill ngayong Abril. Dahil daw yan sa pagtaas ng ancillary services rate, ito po yung bayad sa pagpapanatiling balanse ng transmission grid sa mga panahong may pagbabago sa supply at demand. Nilinaw ng NGCP na ang pagtaas sa singil ay walang kinalaman sa gulo sa Middle East. Mga kapuso, nagbabanta ang pagkakaroon ng Super El Nino sa huling bahagi ng taong ito ayon sa Pag-asa. May mga senyales na raw kasi nito, bagaman patuloy nilang inaaral ang mga datos. Sa ngayon mga kapuso ay hindi pa lahat ng weather models ay sumasang-ayon sa posibilidad ng isang Super El Nino. Nangyayari ang El Nino kapag umiinit ang tubig sa may Pacific Ocean. Ang epekto po nito sa bansa ay mas madalas at mas malakas na ulan at bagyo kapag nataon sa panahon ng habagat. Pagkatapos naman ng habagat season, mga kapuso, ay posibleng maranasan ang mas mahabang tagtuyot na hanggang sa unang bahagi ng 2027 mangyari. Sa ngayon, nakataas po ang El Nino Watch ng Pag-asa. Patuloy ring minomonitor ang bagyo sa Pacific Ocean na may international name na Sinlaku. Sa oras nito mga kapuso ay malakas po ito ng 165 km per hour at pagbugso nga abot naman sa 205 km per hour. Kumikilos po ito pa norte sa bilis na 10 km per hour. At good news mga kapuso dahil hindi na po ito papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Asang magiging mainit at maninsangan pa rin sa malaking bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorms sa ilang lugar. Umiiral po ngayon sa Northern Luzon ang ridge ng high pressure area. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Anjo Pertiera. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Hindi lang mga tao ang napeperwisyo ng matinding init, pati po ang mga alagang hayop. Ang mga kalabaw nga na inaasahan sa mga gawaing bukid sa Kasiguran, Aurora, madalas nang binabasapot, pinaliliguan. Ay sa mga magsasaka, madaling mapagod at manghina mga kalabaw dahil nga sa matinding init. Madalas din daw nilang painumin ng tubig ang mga hayop. Ganyan din ang pag-aalaga ngayon sa mga baka sa Lawag, Ilocos Norte. Binibigyan pa ng dagdag na vitamin sa mga alaga para lumakas at makaiwas sa sakit. Nagbitiw na sa pwesto si National Security Advisor Eduardo Año. Ay kay Año kailangan ng bigyan pansin ang kanyang kalusugan. Epektibo ngayong araw ang kanyang pagbibitiw. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni Año. Ipapalit sa kanya si dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Eduardo Oban Jr. Tiwala raw ang Pangulo na sa kakayahan ni Oban na pamunuan ng national security ng bansa. Kinontra ng isang kilalang artist sa Davao na si Tanya Gaisano Lee ang sinabi ni Ramil Madriaga na iniregalo niya kay Vice President Sara Duterte ang painting na nakita sa isang litrato sa pagdinig ng House Justice Committee. Sabi ni Lee, siya ang gumawa ng naturang painting at ibinigay niya ito sa Vice
noong 2021. May unang balita si Mark Salazar. Sa pagharap ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice, kasama sa kanyang ipinakita ang ilang larawang nagpapatunay anya ng kaugnayan niya kay Vice President Duterte. Kabilang narito ang screenshot ng video conference kay Duterte, kung saan kita sa likod ng bise ang isang painting na iniregalo umano niya sa bise. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. Sa clarificatory questions ng mga mambabatas, sabi pa ni Madriaga, gawa raw ng estudyanteng kanyang pinag-aral ang naturang painting. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Pero ang claim na ito ni Madriaga kine-question ng tanyag na artist mula sa Davao na si Tanya Gaisano Lee. Sa isang pahayag, sabi ni Lee, iniregalo niya ang painting na ito sa bise noong 2021, noong mayor pa siya ng Davao. Aniya, anumang pahayag na salungat dito'y walang katotohanan. Iginiit din ni Lee na siya ay taga Davao at hindi taga Laguna, hindi rin aniya siya scholar. Ang naturang painting makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Kung ikukumpara sa screenshot na ipinresenta sa pagdinig, kita ang pagkakapareho ng mga ito. Ang naturang painting shinare din ni Duterte sa isang Facebook post noong 2021 kung saan katabi niya ang naturang painting. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ni Madriaga. Ito ang unang balita. Mark Salazar, GMA News. Para sa mga gustong maging nurse at caregiver sa Japan, extended ang application para dyan hanggang April 24, 2026. 300 caregivers at 50 nurse ang kailangan sa ilalim ng Japan-Philippines Economic Partnership Agreement. Ang mga matatanggap ay sa ilalim sa 6 na buwang Japanese language training dito sa Pilipinas at karagdagang 6 na buwan sa Japan. Kung interesado, kailangan magpa-appointment sa DMW gamit ang kanilang online registration portal at isubmit ang mga requirement. May acting comeback si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Bibida si Marian sa series na Behind Closed Doors na mapapanood dito sa GMA Network at sa Prime Video. Present sa launching nito si Marian at ang direktor ng series na si Dominic Zapata. Gagampanan ni Marian ang role ng isang journalist na mistress ng presidente ng Pilipinas. Spotted din sa launching si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at GMA Entertainment Group Officer in Charge Cheryl Ching C. Ang gandang pasukin ng mundong hindi ko pa nagagawa. Marami kong kailangan pag-aralan dahil sabi ko nga kanina, first time ko nagagampanan bilang isang journalist. So yung mga malapit sa buhay ko, kailangan ko kayong observe, pag-aralan at kung paano ba talaga ang tama at para makahubog ako ng character. Saka na i-reveal yung plot and everything, pero it's a very exciting concept.